the first thing that will be on the agenda once it resumes on July 29 will be the answer ad cautelam. How is the prosecution, which you are a part of, preparing for this? We already submitted our reply in response to the answer ad cautelam. So as of now, we are awaiting for the Senate to set the pre-trial date. So hanggang ngayon, nag-aantay pa rin po kami. Siguro ang katanungan ng taong bayan, magkakaroon po ba ng trial? Paano po kaya mangyayari yun? I mean, what are the pathways that the prosecution sees to making that happen? Because meron nga po nag-argue, bakit hindi na lang po natin buksan yung trial and have all of these jurisdictional questions in a trial? Sa inyong pag-uusap, ano po kaya? What would it take to open a trial? Well, kami po sa totoo lang, inaantay rin po namin at yung katanungan po ninyo ay katanungan din po namin. Pero tanging Senado lamang po makakasagot yan dahil sa ngayon ang bola po ay nasa Senado. Pero kami po, siyempre, ay patuloy ang paghahanda po namin dito. Once mag-resume mag-assume ang impeachment trial, makakaasa po ang taong bayan na kami po ay naghahanda. Ano pong inaasahan po ninyo sa pagbabalik o pagbubukas ng sesyon sa first day? Magtatagal po kaya dito sa sa jurisdictional questions? Actually, maraming mga issue na lumalabas, no? Hindi lang sa jurisdictional issue, mayroon pang issue na sinasabi na i-dismiss daw itong aming impeachment complaint. But Gretchen, kung titignan natin ang ating saligang batas, maliwanag ang mandato na sinasabi po nito. Ang sabi po dito na dapat ay once ang impeachment complaint ay na-transmit na sa Senado, dapat trial should proceed forthwith. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng trial. At pagkatapos po ng trial, saka lamang magkakaroon ng desisyon. Pero ano po ang mga usap-usapan? I mean, what are you hearing on the mood or the temperature in the Senate? Mukha po bang mapupunta ron? Well, sana wag, no? Dahil nare-respeto natin ang ating mga senador dahil maliwanag din sa rules ng na kung saan sila rin mismo ang gumawa na dapat ay magkakaroon ng political neutrality. So sana inaasahan natin na yung mga sinumpaan nilang tungkulin na ito ay kanilang tutuparin. Okay. Si Attorney Lorna Capunan, will she still be part of the prosecution panel? Si Attorney Lorna Capunan ay hindi naman po part. Yes, we are from time to time seeking from siyempre yung mga insights nila, mga legal opinion nila. Actually, hindi lang naman si Attorney Capunan. Marami naman po kami mga abogado na tinatanong. So yung as to the members, wala pa pong final. Wala pang final. And when will that be determined, the final list? Siguro, once na nagsimula na, we will determine. Anyway, nandiyan lang naman po lahat yung mga abogado na nagpo-volunteer po at nagbibigay po sa amin ng mga kanilang mga legal opinion and expert opinion.